May isang babae na ang pangalan ay Julian Kapke. Tamang narinig nyo, Kapke. Yan ang tamang pag-pronounce. Si Julian ay lumaki sa Lima, Peru. Bago sila lumipat ng pamilya niya noong 14 years old siya sa Panguana Ecological Research Station, na kung saan ang kanyang tatay ay nagtatrabaho dito para mag-research kasi ang tatay niya ay biologist. Pagkaraan ng 2 taon, nakasama niya ang kanyang magulang sa Panguana Forest. Si Julian ay kailangang bumalik sa Peru para ipagpatuloy ang high school, kaya umuwi nga siya kasama ang kanyang nanay. Noong December 24, 1971, si Julian ay 17 years old noong panahon na yon. Siya at ang kanyang nanay ay gustong gusto na magbakasyon uli sa forest na kinaroroonan ng tatay niya para bisitahin sa Pasko. Ang kanyang ina ay gusto sana na lumipad ng mas maaga patungo sa Pucallpa. Ito yung city na malapit sa Panguana Forest. Kaso nakiusap si Julian na baka pwede sa December 24 na lang sila umalis kasi may sayaw pa sila sa school sa December 22 at sa 23 naman ang graduation nila. So okay lang naman sa nanay niya, kaya napagdesisyonan na sa December 24 na sila aalis. Ang airport ay punong-puno ng tao dahil nga syempre bisperas ng Pasko. Marami nga ang flight na nakansela at sobrang dami ng tao, lalo na sa ticket counters. Noong alas 11 na ng umaga, nakapag-board na sila. Si Julian ang nakaupo sa tabing bintana. Nasa tabi naman niya ang nanay niya. Noong nag-take off na yung eroplano, mga 30 minutes na itong nasa Impapawid, ay dumating na ang sandwich at drinks nila para mag-almusal. 10 minuto naman ang nakalipas ay nagsalita ang flight attendant na sila ay dadaan sa isang thunderstorm, kaya't maghanda daw. Kalaunan, ang liwanag sa kalangitan ay nabalutan ng malalakas na kidlat na makikitang bumabagsak sa iba't ibang direksyon. Ang mga tao ay nagpapanik na at ang eroplano ay nagsishake na ng malakas. Ang mga bagay ay naglalaglagan na mula sa itaas na locker sa may huluhan. Pati nga mga tray ng sandwich ay nililipad na ng hangin at pati mga drinks ng pasahero ay nagsisipagtapunan na. Ang lahat ng pasahero ay nagsisigawan at nag-iiyakan na noong oras na yun. Sabi ng nanay niya, sana maging okay din ang lahat. Nakita niya na kalmado lang ang nanay niya. Siguro gusto rin ng nanay niya na palakasin ang loob ni Julian, kaya pinipilit niyang ipakita sa anak na maging mahinahon. Nakita ni Julian ang nakakasilaw na liwanag na tumama sa pakpak ng eroplano na sinasakyan nila. Sobrang bilis ng pagbaba nito, walang tigil sa kakasigaw ng mga tao hanggang sa tumigil ng tunog ng makina. Habang dumadaos-dos ito, ang bawat bahagi ng eroplano ay nagbabaklasan at ang kanyang inuupuan ay humiwalay sa eroplano at nahulog ito kasama siyang nakaupo habang naka-seatbelt. Nawalan niya siya ng malay habang bumabagsak ito at bumagsak siya sa gitna ng forest. Ito ang Amazon Forest na kilala sa pinakamalaking kagubatan sa buong mundo. Nung nagkamali siya, hirap siya makatayo. Hinanap niya ang nanay niya na wala na sa tabi niya. Nung nakita niya yung upuan na kasama niya sa pagbagsak, ay pinuntahan niya ito ng pagapang na nakita niya puno na ito ng putik. Dito siya nagpahinga at nagpalipas ng ilang umaga at gabi. Si Julian ay may mga bali sa buto, sa bandang balikat, at may mga malalalim na sugat sa kamay at paa. Pero hindi niya ito ininda dahil iniisip niya noong mga panahong yun na kailangan niya makasurvive at makaalis sa gubat na pinagbagsakan niya. Kaya feeling ni Julian ay nag-iisa na lang talaga siya at malabo na siyang ma-rescue.
Habang naghahanap siya ng pagkain ay nakita siya ng isang bag sa lugar kung saan bumagsak ang eroplano, at ang bag na natagpuan niya ay puno ng candies. Natuwa siya dahil pwede niya itong pagkain para sa mga susunod na araw. Isang araw ay nakarinig siya ng tunog ng agos ng tubig na nagbigay pag-asa sa kanya. Ibig sabihin, si Julian ay may mapagkukunan na ng tubig para mainom. Pero hindi naging madali kay Julian ang mamuhay dito dahil sa Amazon Forest ay delikadong lugar. Dahil dito'y punong-puno ng mababangis at mapanganib na hayop tulad ng jaguar na gutom, buwayang may matatalim na ngipin, makamandag na ahas at kung ano-ano pa. Anytime pwede pa siyang maka-encounter ng mga grupo o tribo na sobrang territorial o tinatawag na untouchable tribes. Kasi marami talaga nun dito at baka bigla na lang siyang atakihin at bihagin. Tapos sobrang laki at taas pa ng mga puno, matataba pa. Tapos masukal pa masyado. Baka mamit pa niya si Tarzan dito. Pagkaraan ng ilang araw ng paglalakad ay nakatagpo din siya ng isang malaking ilog. Marahil ito na yung Amazon River. Pero wala pa rin tao, kaya't kinakailangan niyang tawirin itong ilog. Hindi nga niya naisip na maaari siyang atakihin ng mga bangis na buwaya o pirana. Pero patuloy lang siyang tumawid. Pagkaraan ng 10 araw niyang pananatili sa gubat, ay may nakita siyang nakataling bangka at hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Malapit dito ay may kubo at pumasok siya rito pero walang tao. At dito siya muna sumilong at nagpahinga. Kinabukasan ay nagising siya sa boses ng mga lalaki sa labas ng kubo. At maya't maya ay pumasok sa kubo at nakita siya ng mga ito. Tuwang-tuwa na naluha siya nang nakita niya ang mga ito. Kaya't kinuwento ng babae ang lahat-lahat ng nangyari sa kanya at pinagdaanan niya. Kaya't ang 3 lalaki ay agad-agad siyang binigyan ng paunang lunas at pinakain. Kinabukasan ay tinulungan siya ng mga ito umuwi. Pero idinaan muna siya sa ospital para mabigyan ng karampatang gamot. Dumating ang kanyang tatay sa ospital at nagkasama silang muli. Ang rescue team naman ay pinuntahan din siya at tinanong ang detalyeng lokasyon ng kinaroroonan ng pagbagsak ng eroplano upang mapuntahan nila ito. Dito ay napag-alaman niya na siya lamang palang nakaligtas ng buhay sa pagbagsak ng eroplano. Nakakalungkot nga dahil maging ang nanay niya ay kasama sa May isang babae na ang pangalan ay Julian Kapke. Tamang narinig nyo, Kapke. Yan ang tamang pag-pronounce. Si Julian ay lumaki sa Lima, Peru. Bago sila lumipat ng pamilya niya noong 14 years old siya sa Panguana Ecological Research Station na kung saan ang kanyang tatay ay nagtatrabaho dito para mag-research kasi ang tatay niya ay biologist. Pagkaraan ng 2 taon na kasama niya ang kanyang magulang sa Panguana Forest, si Julian ay kailangang bumalik sa Peru para ipagpatuloy ang high school. Kaya't umuwi nga siya kasama ang kanyang nanay. Noong December 24, 1971, si Julian ay 17 years old noong panahon na yon. Siya at ang kanyang nanay ay gustong-gusto na magbakasyon uli sa forest na kinaroroonan ng tatay niya para bisitahin sa Pasko. Ang kanyang ina ay gusto sana na lumipad ng mas maaga patungo sa Pucallpa. Ito yung city na malapit sa Panguana Forest. Kaso nakiusap si Julian na baka pwede sa December 24 na lang sila umalis kasi may sayaw pa sila sa school sa December 22 at sa 23 naman ang graduation nila. So okay lang naman sa nanay niya kaya napagdesisyonan na sa December 24 na sila aalis. Ang airport ay punong-puno ng tao dahil nga syempre
bisperas ng Pasko. Marami ngang flight na nakansela at sobrang dami ng tao, lalo na sa ticket counters. Noong alas 11 na ng umaga, nakapag-board na sila. Si Julian ang nakaupo sa tabing bintana. Nasa tabi naman niya ang nanay niya. Noong nag-take off na yung eroplano, mga 30 minutes na itong nasa Impapawid, ay dumating na ang sandwich at drinks nila para mag-almusal. 10 minuto naman ang nakalipas ay nagsalita ang flight attendant na sila ay dadaan sa isang thunderstorm, kaya't maghanda daw. Kalaunan, ang liwanag sa kalangitan ay nabalutan ng malalakas na kidlat na makikitang bumabagsak sa iba't ibang direksyon. Ang mga tao ay nagpapanik na at ang eroplano ay nagsishake na ng malakas. Ang mga bagay ay naglalaglagan na mula sa itaas na locker sa may huluhan. Pati nga mga tray ng sandwich ay nililipad na ng hangin at pati mga drinks ng pasahero ay nagsisipagtapunan na. Ang lahat ng pasahero ay nagsisigawan at nag-iiyakan na noong oras na yun. Sabi ng nanay niya, sana maging okay din ang lahat. Nakita niya na kalmado lang ang nanay niya. Siguro gusto rin ng nanay niya na palakasin ang loob ni Julian, kaya pinipilit niyang ipakita sa anak na maging mahinahon. Nakita ni Julian ang nakakasilaw na liwanag na tumama sa pakpak ng eroplano na sinasakyan nila. Sobrang bilis ng pagbaba nito, walang tigil sa kakasigaw ng mga tao hanggang sa tumigil ng tunog ng makina. Habang dumadaos-dos ito, ang bawat bahagi ng eroplano ay nagbabaklasan at ang kanyang inuupuan ay humiwalay sa eroplano at nahulog ito kasama siyang nakaupo habang naka-seatbelt. Nawalan niya siya ng malay habang bumabagsak ito at bumagsak siya sa gitna ng forest. Ito ang Amazon Forest na kilala sa pinakamalaking kagubatan sa buong mundo. Nung nagkamalay siya, hirap siya makatayo. Hinanap niya ang nanay niya na wala na sa tabi niya. Nung nakita niya yung upuan na kasama niya sa pagbagsak, ay pinuntahan niya ito ng pagapang na nakita niya puno na ito ng putik. Dito siya nagpahinga at nagpalipas ng ilang umaga at gabi. Si Julian ay may mga bali sa buto sa bandang balikat, may mga malalalim na sugat sa kamay at paa, pero hindi niya ito ininda dahil iniisip niya noong mga panahong yun na kailangan niya makasurvive at makaalis sa gubat na pinagbagsakan niya. Kaya feeling ni Julian ay nag-iisa na lang talaga siya at malabo na siyang ma-rescue. Habang naghahanap siya ng pagkain ay nakita siya ng isang bag sa lugar kung saan bumagsak ang eroplano, at ang bag na natagpuan niya ay puno ng candies. Natuwa siya dahil pwede niya itong pagkain para sa mga susunod na araw. Isang araw ay nakarinig siya ng tunog ng agos ng tubig na nagbigay pag-asa sa kanya. Ibig sabihin, si Julian ay may mapagkukunan na ng tubig para mainom. Pero hindi naging madali kay Julian ang mamuhay dito dahil sa Amazon Forest ay delikadong lugar. Dahil dito'y punong-puno ng mababangis at mapanganib na hayop tulad ng jaguar na gutom, buwayang may matatalim na ngipin, makamandag na ahas at kung ano-ano pa. Anytime pwede pa siyang maka-encounter ng mga grupo o tribo na sobrang territorial o tinatawag na untouchable tribes. Kasi marami talaga nun dito at baka bigla na lang siyang atakihin at bihagin. Tapos sobrang laki at taas pa ng mga puno, matataba pa. Tapos masukal pa masyado. Baka mamit pa niya si Tarzan dito. Pagkaraan ng ilang araw ng paglalakad ay nakatagpo din siya ng isang malaking ilog. Marahil ito na yung Amazon River. Pero wala pa ring tao, kaya't kinakailangan niyang tawirin itong ilog.
Hindi nga niya naisip na maaari siyang atakihin ng mga bangis na buhaya o pirana. Pero patuloy lang siyang tumawid. Pagkaraan ng 10 araw niyang pananatili sa gubat, ay may nakita siyang nakataling bangka at hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Malapit dito ay may kubo at pumasok siya rito pero walang tao. At dito siya muna sumilong at nagpahinga. Kinabukasan ay nagising siya sa boses ng mga lalaki sa labas ng kubo. At maya't maya ay pumasok sa kubo at nakita siya ng mga ito. Tuwang-tuwa na naluha siya nang nakita niya ang mga ito. Kaya't kinuwento ng babae ang lahat-lahat ng nangyari sa kanya at pinagdaanan niya. Kaya't ang 3 lalaki ay agad-agad siyang binigyan ng paunang lunas at pinakain. Kinabukasan ay tinulungan siya ng mga ito umuwi. Pero idinaan muna siya sa ospital para mabigyan ng karampatang gamot. Dumating ang kanyang tatay sa ospital at nagkasama silang muli. Ang rescue team naman ay pinuntahan din siya at tinanong ang detalyeng lokasyon ng kinaroroonan ng pagbagsak ng eroplano upang mapuntahan nila ito. Dito ay napag-alaman niya na siya lamang palang nakaligtas ng buhay sa pagbagsak ng eroplano. Nakakalungkot nga dahil maging ang nanay niya ay kasama sa